Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pinagkalaka, dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ipanalangin natin lalong-lalo na yung mga may karamdaman. Isang personal na intention ay para sa ikagagaling ng aking bayaw, Fred Castillo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang aming karamdaman upang maipakita mo ang kagitingan sa pagtitiis ng kahirapan. Dinggin mo ang aming mga dalangin para sa mga may karamdamang pinagtitiisan upang sa pagbabata ng pagkakasakit at kahirapan, kanilang madamang sila pala ay kabilang sa mapalad na hinirang at matantong sila'y katambal ni Kristo sa pagpapakasakit para sa sangkatauhan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at
Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain? Ni walang igos, ubas o granada. Wala man lang tubig. Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kabanang tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa balong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masamganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan niya't kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot. Doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang maalagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang maalagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag naman itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Makapanalig, narinig na ba natin itong tanong na ito? Kilala mo ba talaga si Kristo? Kilala mo ba siya? Ngayong araw na ito, pinagninilayan natin ang dalawang mahalagang pagbasa. Una, yung mula sa aklat ng bilang, the book of Numbers, chapter 20, verses 1 to 13. Ano ito? Yung, quote-unquote, pagkakamali ni Moises. At yung ikalawa, yung sa ating ebanghelyo, yung pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Doon sa ating ebanghelyong ayon kay San Mateo, Matthew chapter 16, verses 13 to 23. At pag tinignan natin, sa unang tingin, parang magkaiba yung dalawang salaysay. Pero kapwa ito tungkol sa pagkakakilala sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang paraan, hindi sa ating paraan. Doon sa aklat ng bilang, narinig natin, hindi mo ako pinarangalan. Yun ang sinabi ng Diyos kay Moises. Doon sa unang pagbasa na yon, humiling yung mga Israelita ng tubig habang naglalakbay sila doon sa ilang. Tapos nagalit si Moises. Sa halip na sundin ng tumpak ang utos ng Diyos na kausapin yung bato, kanyang pinalo ito ng 2 beses.
At totoong lumabas ang tubig. Nandun yung resulta. Pero yung kanyang galit at yung kanyang kawalan ng tiwala, nakasaad na, ito'y naging dahilan upang hindi siya makapasok sa lupang pangako. Yan narinig natin kanina mula sa mga salita ng Diyos. Dahil hindi kayo naniwala sa akin at hindi ninyo ako pinarangalan sa harap ng mga Israelita, hindi ninyo maipapasok sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito isang paalala sa atin na yung pagsunod sa Diyos, ito hindi lamang tungkol sa resulta. Lumabas yung tubig, nakainom sila. Pero ito'y tungkol sa tamang pamamaraan at puso. Kahit na matagumpay, ay maaaring hindi kaaya-aya sa Diyos kung hindi ito ayon sa kanyang espiritu. Doon naman sa ating ebanghelyo narinig natin ang ganda ng mga salita ni Pedro nung tinanong, sino ba ako? At sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. So narinig natin itong makapangyarihang pahayag mula kay Pedro. At sa sinambit ni Pedro, pinuri siya ni Jesus. Ibinigay sa kanya yung susi ng kaharian. Pero pagkatapos nun, na narinig natin yung mga salita niya kay Pedro, tapos nun, ilang sandali lang pagkatapos nito, na marinig niya si Jesus, ay kailangan magdusa, mamatay. Pinagalitan niya si Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya ang mamatitinding salita. Sabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na mula sa Diyos, kundi ang sa tao. Doon sa unang bahagi, papuri ang binigay niya kay Pedro. Dito sa ikalawang bahagi, ay tinawag pa siya Satanas. So, isang matinding pagbagsak mula doon sa, you are the rock, and on this rock I will build my church. Mula doon, hindi na siya yung bato kung saan tinatag ang simbahan, pero ayun, parang bato na nakakatisod. Lumayo ka, hadlang ka sa akin. Mga panalig, sina Moises at Pedro, of course alam natin, kapwa silang matatapat na lingkod ng Diyos. Pareho silang naging pinuno ng bayan ng Diyos. Ngunit dito sa ating nabasa, pareho rin silang nagkamali sa pag-unawa sa paraan ng Diyos. Gaya rin ito ng sitwasyon natin, kadalasan sa simbahan ngayon. Marami sa atin yung may mabubuting layunin, pero minsan, kinakalimutang pakinggan ang tunay na tinig ng Diyos. Madalas sinusundan natin yung ating kagustuhan sa halip na ang kalooban ng Diyos. Sa panahon ngayon na maraming pagsubok, tapos kita mo may pagkahati-hati sa simbahan, kailangan nating itanong, yung tanong kanina dun sa una, sino ako para sa iyo? Tinatanong tayo ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ang tunay na pagkakakilala natin kay Jesus ay hindi lamang nakikita sa ating sinasabi, pero nakikita rin ito sa ating pagsunod. Lalo na kapag mahirap ang kailangan nating gawin. Gaya ni Moises, kailangan nating matutong magtiwala kahit sa gitna ng inis at pagod. At gaya ni Pedro, kailangang handa tayong tanggapin ang misteryo ng krus, kahit ito'y taliwas sa inaakala nating tagumpay. Kaya itong dalawang pagbasa na ito ngayon, hindi lamang sila babala, pero isang paanyaya sa atin. Paanyaya ito sa atin na, una, makinig na mas taimtim sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, tanggapin ang paraan ng Diyos kahit hindi ito madali. At higit sa lahat,
kilalanin si Jesus, hindi lang bilang tagapagpagaling. Sa misang ito, hinihiling natin yon, Lord, pagalingin mo kami, lalong-lalo na yung may sakit. Pero hindi lamang tagapagpagaling si Jesus, pero siya ang Mesiyas na dumaraan sa krus, na itong mga paghihirap natin, ito ay kaakibat ng paghihirap din ni Jesus. Sa ating panahon na napakahalaga ng mga Kristiyanong hindi lamang palasimba, kundi tunay na sumusunod, lalo na sa mga aral ni Kristo na humahamon sa ating sariling kagustuhan. Kaya ito yung mga tanong natin sa sarili natin. Kilala ko ba si Jesus ayon sa kanyang turo o ayon lang sa gusto kong marinig? At ikalawa, tinutugon ko ba ang mga hamon ng Diyos na may kababaang loob at pananampalataya? O nagiging katulad ako ni Moises at Pedro doon sa narinig natin ngayon na mabilis tumugon sa sarili nilang damdamin? Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Ang tugon natin, buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya naway, hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang iniaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ilalagay
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng nangyayari sa aming buhay ay nasa iyong panukala. Kaya't tanggapin mo ang aming mga alay at pitaya para sa mga kapatid naming sa sakit ay nagdaralita, upang sa kanilang ipinangangamba, sila'y makalaya at magkamit ng kagalingang hangad nilang pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob,
na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ikaw ang tanging lakas na umaalalay sa aming kahinaan. Kaya't ipamalas mo ang iyong pagtulong sa mga nasa karamdaman upang sa iyong kagandahang loob, sila'y maging dapat magtaglay ng kagalingan para makapisan ng iyong banal na sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Ang mga may sakit na kilala namin, malapit sa amin, lalo na si Fred Castillo. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro